Huling aklat ng Bagong Tipan, chapter 20, verses 1 to 4. Ayan, chapter 20, verses 1 to 4. Hallelujah. Sa nakaso po, masabi po ng praise the Lord. Yan. Pahayag 20, kapital 20, talatang 1 na 4. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman at isang malaking anikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. At siya ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos ito ay kailangan siya'y pawalang kaunting panahon. Verse 4, at nakita ko ang mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. At sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa pagkakataon ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. Hallelujah, handa ba tayo mamatay para sa kapiran ng Panginoon na kapatid? Handa ba tayo magsabing mabuhay si Kristo ang mamatay ipakilala? We believe, hallelujah. Believe is Christ and without is gain. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kaniyang larawan at hindi tumanggap ng mga tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay. Sino daw? Yung magpapatuloy, yung magtitiis, yung hindi tumanggap, mga kapatid, ng atak ng demonyo, ay nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000. Pwede mo pagsabi sa katabi, kasama tayo dito. Hallelujah. Praise God. Bago ko sabihin ang mamagat ng ating mensahe, ask ko tayo manalangin. Itaas natin ating kamay sa Panginoon, tayo manalangin sa Kanya. O Diyos sa nakita, bawat linggo, Panginoon, ikaw ang aming inaasahan. Sa akin ang preparasyon, pero sa iyo ang revelation, Panginoon. Dalangin ko, Diyos, muli mong katagpuin ang aking mga kapatid. Isingin mo ang kaluluwang natutulog, pangalahanan mo sila kung sila nakakalimot, palakasin mo yung kanilang pananampalataya, Panginoon. At nawa, Panginoon, sumilang sa aming kalagitnaan ng kalugahan. At samahan kami, O Diyos, ang iyong banal na Santong Espiritu, mabigyan kami ng kagalakan, kapayapaan sa aming pong paglilingkod sa mga at pakikinig ng iyong masalita, Panginoon. Lord, we pray, Lord God, yung biblical conviction. Ilagay mo muli sa puso ng ating mga kapatid. Patuloy kang manguna sa kanilang mga buhay, magturo, gawin sa aming kalagitnaan, Panginoon. And we speak, Lord's conviction, we speak revival, Lord, sa buhay na ating mga kapatid na magbibigyan ng transformation sa kanilang mga puso. Salamat po, Ama, sa iyo po na pinakatiwala ang mga titirang oras. Ikaw na pong bahala, Panginoon, itong aming panalangin, naming kalakip na pagtitiwala at pananampalataya sa iyong pangalan, Panginoon sa Diyos na aming Diyos. Everybody shout and say, Amen. Hallelujah. Isa din, palakpakan po natin kay Panginoon. Magdama, let's welcome the President God. Hallelujah. Hallelujah. Amen, church. Hallelujah. Ready na tumatayo, mga kapatid. Praise the Lord. Pinamagatan ko po ito, mga kapatid, na the old enemy in a new uniform. Di ba sabi natin sa ating katabi sa Kawikaan Tagalog, ang dating kalaban sa bagong kasuotan. Hallelujah. Uli, mga kapatid, may tindig at pag-ibig at pagiging seryoso, sabi mo sa kanya, ang dating kalaban sa bagong kasuotan. Sabi mo sa kanya, kapatid, may dating kalaban, pero nasa bagong kasuotan. Hallelujah, hallelujah. Amen. There's an old enemy and a new uniform. Bayan natin sa kanyang mga salita, maging kanyang mamagat, at makakapunan po tayo ng mga. Alam po natin na ang Diablo, ang demonyo o ang Satanas, ay higil na pabagsakin ang ating pananampalataya. Kaya nga minsan hinahadlangan po tayo. Kaya nga minsan, mga kapatid, pinipigilan tayo makarating sa ating destinasyon. At siya ay puno ng dedikasyon, puno siya ng determinasyon, gigil na gigil siya at gustong-gusto niyang pabagsakin ang pananampalataya natin.
Alam ko, sa nakalipas na panahon at taon ng inyong paglilingkod sa ating Panginoon, ay nakita niyo na po kung gaano pagigil ang kaaway na pabagsagin kayo sa kalagpanan. And I believe kaya rin ito patunayan na Tatay Jaime at Nanay Maribel sa buhay nila na kung paano kumikilos ang kaaway sa kanilang buhay. Mula nang una sila tumanggap sa ating Panginoong Jesus, masasabi nilang hindi talaga palaging masaya ang paglilingkod sa Panginoon. Dadanas ka ng pagsubok, dadanas ka ng problema, dadanas ka ng hadlang, dadanas ka ng persecution, panlalait, pag-uusik ng mga tao. Pero nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon, nagpapatuloy pa tayo sa habag at biyaya ng ating Panginoon. Pagamat ang kaaway ay puno ng diplikasyon, wala na po tayong magagawa doon dahil siya'y demonyo na. At isa sa kalikasan niya bilang demonyo, talagang siya ay taksil, siya ay traidor, siya ay, sabi nga ng Biblia sa John chapter 10, ang layunin niya ay pumatay, sumira, at magwasak. Pero ang layunin ng Panginoon, mga kapatid, lahat ng kanyang pinatay, buhayin. Lahat ng kanyang sinira, ayusin. Oh, hallelujah, come on. Amen. Tayo yung benepisyaryo ng sinira ng demonyo, tayo yung benepisyaryo ng pinatay ng demonyo, pero pinuhin muli ng ating Panginoon. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. At sabi ng Biblia sa book of Revelation chapter 20, actually dito na mention mga kapatid yung matandang ahas. Nakita ni John, the beloved, yung vision mula sa ating Panginoon, na nakita ko sinunggaban yung isang matandang ahas, yung Diablo. Amen? At kung kanyang makita, mga kapatid, hallelujah, inilarawan niya po sa atin kung ano yung itong demonyo ito, ano itong Satanas ito. Sabi niya, isang matandang ahas. Nang sabi natin, nakaraan, nakabay siya ng katawang, hindi na, nagkatawang magkal. Di ba? Kung ang Diyos ng katawang tao, si Satanas ng katawang magkal. Amen? Gaya-gaya talaga ang kaaway, mga kapatid. Walang originality. Mahilig manggaya. At sa puntong ito, mga kapatid, ay binanggit sa atin ng Biblia na ang matandang ahas na sang Diablo at Satanas ay ito yung nangdaya mula pa nung panahon ni Adan at Eva hanggang sa kasalukuyan. Kaya nga, ibinabalik tayo ng Biblia doon sa original, sa simula, mga kapatid, na kung paanong nadaya niya ang tao, kaya tayo nagkasala at minsan nahiwalay sa presensya ng Diyos. Naalala ko ninyo kung ano yung story sa Genesis, particular sa Genesis chapter 3, na nung magbigay ang Diyos ng babala sa kanilang mga kapatid na makakain nyo lahat maliban sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. At nagtataka rin ako, mga kapatid, dahil si Adan ay kasamang inutusan ng Diyos. Pero nakita natin, mga kapatid, na maging si Adan na nakarinig ng utos ng Diyos ay napahamak din. Amen? Doon natin makikita, mga kapatid, na si Adan ay walang conviction na malalim sa utos ng Diyos. Napahamak si Adan dahil wala siyang malakas at matibay na biblical conviction. Narinig niya ang utos, nalaman niya bakit. Ang sabi ng Panginoon, makakain nyo kasama siya sa hindi dapat kumain, kasama siyang pinagbawalan. Pero nung makita niya ang kanyang asawa na kumain ang pinagbabawal ng punong kahoy, bungang kahoy, sa tingin ay gumayo. Mga kapatid sa Panginoon, ayaw natin mangyari na sa paglilingkod natin sa Panginoon dahil sa kababawan ng ating conviction sa salita ng Diyos, mapapahamak tayo. Ayaw natin mangyari, maging ako bilang pastor, mga kapatid, ayaw po natin mangyari na dahil sa kababawan po natin ng paninindigan, kababawan po natin, mga kapatid, ng katotohanan tinanggap natin mula sa salita ng ating Diyos, ay mapapahamak po tayo. Napakahalaga nga ng conviction. Napakahalaga meron tayong paninindigan. Napakahalaga nga meron tayong daladalang katotohanan na ang hindi ay hindi at ang oo ay oo. Ang masama ay masama at ang mabuti ay mabuti. Ang tama ay tama, ang mali ay mali. We pray for conviction sa lahat ng sa lahat ng kapatiran o bawat isa sa atin. Na saan man tayo pumunta, saan man tayo pumaroon, dala-dala natin ang conviction mula sa salita ng ating Panginoon. Para kapag nakita natin kahit ginagawa ng iba, ngunit labag sa kalooban ng Diyos, labag sa paningin ng Diyos, hindi natin gagayahin, hindi natin pupuntahan, hindi natin sasamahan. Amen. Kapag alam natin at nakita natin, narinig natin, labag yan sa kalooban ng Diyos, labag
nabagyan sa prinsipyo, nabagyan sa budihiko, dahil ako ay nabautismo na sa tubig sa pangalan ni Kristo. Hindi na ako tinanggalan ng libag, hindi na ako tinanggalan ng dumi. Ako ay nagkaroon ng isang mabuting budhi mula sa ating Panginoon. Hindi ito masamang konsensya yung nasa puso ko. Tama na to, mabuting konsensya na to. That's why ano mga nakikita, ano mga kinarinig, as long as contradiction sa salita ng Diyos. Lalayo ako. Aabot ako. Kahit wala akong kasama, kahit hindi nila ako puntahan, kahit hindi nila ako yayain. Ang mahalaga, alam ko yung mali, alam ko yung tama sa paningin ng Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus. At tapos, di ba mga kapatid, sa Genesis, sa ilang aklat ng Lumang Tipan, hanggang sa mga Gospel books ni Matthew, Mark, Luke, and John, hindi tinawag ang diablo na ahas. O hindi kagad sa tinawag na diablo. Kundi na-mention lang na kami na tinawag sa diablo yung matandang ahas sa aklat ko ng Revelation chapter 20. Even sa Genesis, nagpuon unang nakita lang, hallelujah, yung diablo na nandadaya, pero hindi binanggit ng Biblia na itong ahas na to ay siyang mismo si Satanas. At nakakapag hindi sinabi, hindi pinagin sa atin ng Panginoon. Kaya naniniwala ko hindi dahil maramot ang Diyos, hindi dahil hindi gusto ipaalam ng Diyos, kundi ang layunin ng Panginoon, bakit hindi niya sinabing yung ahas mismo ang siyang demonyo, siyang si Satanas, siyang diablo, kasi ang gusto ng Panginoon, hindi lang natin malaman yung mukha ni Satanas. Ang gusto malaman ng Diyos, hindi lang yung kanyang mukha, maging yung kanyang ginagawa. Hallelujah, thank you, Jesus. Hindi lamang yung kanyang itsura, kundi maging yung kanyang taktika. Hindi lamang yung kanyang isura at kasuotan, maging yung kanyang pamamaraan. Hindi lamang yung kanyang imahe, kundi pa paano siya umatake. Hallelujah, thank you, Jesus. Sapagkat hindi lagi mapapakita si Satanas bilang matandang ahas. Hindi lagi mapapakita si Satanas bilang isang maliit na maggal. Hindi lagi mapapakita si Satanas bilang isang maliit na uod. Para lamang dayain tayo mga kapatid. Kundi gagamit siya ng iba't ibang kaparaanan upang ikaw at ako ay malito. Amen? Upang ikaw at ako ay mawala sa tunay ng paglilingkod mga kapatid. Sapagkat pwede naman gamitin ang diablo o ng ahas, o pwede naman hindi gamitin ni Satanas ang ahas para lang mag-disguise at manloko kay Adan at Eva. Kung pwede na agad na siya ay magpakita na lamang bilang siya, bilang persona niya mismo. Pero gumamit siya ng ibang katauhan, gumamit siya ng ibang persona para hindi mahalata. And doon tayo pinag-iingat ng Panginoon mga kapatid, sa lahat ng pwedeng paraan na gamitin ng diablo, sa lahat ng taktik ang pwedeng gamitin ng diablo. Mga kapatid sa Panginoon, dahil tigit po tayo nabubuhay na sa mga huling araw, maraming bula ang propeta ang nagtuturo sa atin mga kapatid. Ang magsasabi sa atin, ito yung katotohanan na dapat po ninyong tanggapin. Hallelujah. Pero yan ay dating kaaway na sa mga kasuotan lamang mga kapatid. Hindi lahat na nangangaral, sabi nga ni Apostol Pablo, kahimat kami o mangaral sa inyo na isang anghel. Ang magpangaral ng ibang evanghelios na aming ipinangaral, sila'y sumpain, sila'y mga abong. Dahil mga kapatid, wala nang paparis, wala nang tutulad, wala nang hihigit pa sa katotohanan na ating tinanggap sa ating Panginoon. Yes, pwede na tayo madaya dahil sa kanilang pananalita. Pero tingnan natin mga kapatid kung ano yung bunga at kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos mga kapatid. Kumpiyansa ako hindi dahil sa aking sarili, kundi kumpiyansa ako dahil sa ating Panginoon sa tinanggap po ninyo. Amen? Yes, maaaring hindi tayo makapag-diskusyon ng gamit ang talata, pero hindi makakwestiyon yung pagbabago ng buhay. Sige, maraming
hallelujah, dito tayo pinalaya ng Diyos. Dito tayo pinatagpo ng Diyos. Dito tayo ginamit ng Panginoon. Dito tayo nakaramdam ng kakaibang conviction. Dito tayo nakaramdam ng kakaibang motivation. Higit sa lahat, dito natin naramdaman, welcome tayo sa presensya ng Diyos. Kaya nakasabi na araw ko, nung dito niyakap tayo ng Diyos sa ating karunan. Dito tayo inibig ng Diyos nang hindi kaya tumbasan. Amen? Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Magaling Diyos, hindi lang mapapakita sa Satanas bilang ahas, kundi sa iba't ibang paraan sa ilulusok, aatake, maninilo at ang nadayak sa atin. At higit sa lahat, hindi natin siya makikita mga kapatid bilang isang anyo ng ahas, kundi sa pamamagitan ng ibang imahe na kukwestiyonin niya ang kredibilidad ng salita ng Diyos. Amen? Diyan talaga sa magaling mga kapatid. Kukwestiyonin niya mga kapatid, hallelujah, yung kredibilidad, yung bigat ng sinabi ng Panginoon. Alam niyo yan mga kapatid sa Genesis chapter 3, kung paano niya binalapag yung utos ng Diyos. Talaga ba? Na hindi dapat kainin ito. At kung talagang mababaw yung conviction natin sa salita ng ating Panginoon, na kung itong Biblia, salita ng Diyos ay atin lamang kung binabasa, pero hindi natin ina-apply, hindi tumatatak sa ating puso at isipan mga kapatid, mawawala tayo sa tuwing na paglilingkod. Amen? Pero kapag malalim yung pundasyon mo sa ating Panginoon, kagaya ng ating Panginoon Jesus, nung siya'y tuksohin sa ilan mga kapatid, dahil siya'y puno ng salita ng Diyos mga kapatid, at siya mismo ang Diyos, at siya ang buhay na salita ng Diyos mga kapatid, anumang sabihin ng kaaway, binabago niya kagad, nasusulat, nasusulat, nasusulat. Pwede questionin ng kaaway yung paglilingkod na ginagawa natin. Pwede questionin ng kaaway yung patakaran na meron tayo sa iglesia ito. Pwede questionin ng kaaway mga kapatid yung atin pong rules and regulations sa iglesia ito. At tatanungin sa atin, talaga bang bawal magpalda? Talaga bang bawal magpantalon? Talaga bang bawal mag-inom? Talaga bang bawal magsugal? Talaga bang bawal mag-pongits? Pag mababaw ang ating conviction mga kapatid, hallelujah, sa salita ng ating Panginoon, talaga mapapaisip tayo na, o nga naman, wala namang bawal. Magkatest naman ako, pag kumaldo ako. Pero hindi, that's a lie. Yan ay kasinungalingan mga kapatid. Mga kapatid sa Panginoon, this is an apostolic preaching. Hindi na tayo dapat sa sugal. Hindi tayo nararapat sa inom. Hindi tayo nararapat sa mga sanlibutang gawain. Hindi tayo nararapat sa pagsayaw sa sanlibutan. Hindi tayo nararapat mga kapatid sa pagmumura. Hindi tayo nararapat mga kapatid sa ugaling mga sanlibutan. Sabi na po San Pablo sa unang Corinto chapter 6, hallelujah, huwag kayong panaya. Huwag kayong panaya. Dapat niya malaman na ang mga manlalasing, ang mga pag-iabig, ang sumasama sa Diyos-Diyosan, ay hindi magmamana ng buhay na walang hanggan ng kaharian ng Diyos. Pero dati kayong ganyan. Ganyan kayo dati, sabi niya, well, pinagwalan na kayo, tinawag na kayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sino nagpapasalamat dito sa Panginoon? Inalis siya ng Panginoon sa maling pamumuhay. Sino nagpapasalamat sa Panginoon? Akala niya natin normal pero bawal. Hallelujah. Akala niya dahil tama pero may tama siya. Amen. But I can assure you mga kapatid, tayo naglilingkod sa Panginoon kahit maraming bawal. Pagdating naman sa langit, hindi tayo magbabawalan pumasok. Okay na sa akin magtiis kahit maraming bawal. Basta pagdating doon, hindi rin tayo mababawalan. At ang sasabihin sa atin, pumasok ka sa aking kaharian. Ikaw na aking anak. Ikaw ay pumasok sa aking kaharian. Ikaw na ng peace. Ikaw na ng tsaga. Ikaw na ng maraming sinuko. Come on, hallelujah. Kaysa naman, nabubuhay tayo
nagsisi pa tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon. Tapos walang iba bawal sa atin, mga kapatid. Baka pagdating mo doon sa langit, sino ka? Hindi kita kilala. Pero yung sabi ng Panginoon, sa Matthew chapter 25, pinainom ka namin, pinakain ka namin na wala kang pagkain. Sabi ng Panginoon sa kanila sa kaliwa, lumayo kayo sa akin. Kayong gumagawa ng kasalanan, kasamaan. Church, basta naisip ko ng magtiis. Basta naisip ko ng magpagal. Basta naisip ko ng magtiis kahit may bawal. Kung pagdating naman doon sa langit, mga kapatid, we-welcome tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Tiis lang tayo, mga kapatid. Hallelujah. Ramdaman natin ang presyon ng kaaway. Ramdaman natin ang presensya ng demonyo, mga kapatid. Ramdaman natin yung restriction, yung boundaries na meron tayo. Pero wala pong susuko. Wala pong titigilan. Malapit ang bumalik ang ating Panginoon. Malapit na siya bumalik at malapit na tayong kunin, mga kapatid, at isama sa kanyang kaharian. Sabi ng Bible, di ba, pasok kayo sa makipot na pito, tinan niyo yung pintuan natin. Makipot yan. Amen? Hindi ka kaya ng ibang gate, malapad, malawak. Literal na makipot ang ating pintuan, mga kapatid. Hallelujah. Dahil ang buhay hindi lamang nandito, umiiral at natatapos. Ang buhay natin, magsisimula pa lang pag namatay tayo. Yun ang totoong buhay, mga kapatid. Yun yung akala natin hindi na mangyayari dati. Pero yun pala yung katotohanan. Akala natin dati pwede pa tayong kasalan. Akala natin dati pwede pa tayong lamayan basta-basta lang ng ating kamag-anak at makipag-ugnayan sa sinamang tao para lamang i-transfer yung ating kaluluwa. But that's a lie. But that's a deception pala. Yan pala yung pandarayan sa atin ng kaaway, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Panginoon. Kaya mahalaga na meron tayong pundasyon sa salita ng Diyos at pananampalatayang paniniwala sa salita ng Diyos. Dahil ano man ang gawin ng iba, mga kapatid, hindi ka magagaya. Kaya sa church na ito, pinagsikapan po ng inyong lingkod na aralan po kayo. Sagaan natin i-Bible study from the beginning, from the start. Hallelujah. Turuan, magbasa ng Biblia, turuan, ituro lahat ng aking nalalaman. Dahil ayaw kong kapag kayo ay tinukso, kayo ay maluloko. Ayaw natin mangyari na kapag kayo ay inatake, kayo ay mauonse. Ayaw natin mangyari na ang Kristiyanong naglilingkod sa iglesia ito ay dadayain lang ng kaaway dahil sa kasinungalingan. Kaya meron tayong practicum, kaya meron tayong Bible study, mga kapatid. Doon tayo inorient, doon tayo tinuruan ng salita ng Panginoon. Ito yung gagawin mo, ito yung sasabihin mo. Amen. Hallelujah. Salamat sa ating mga kapatid na nagsasagaho sa ating Bible study. Pamilya ni Brother Raymond, mga kapatid. Nilatag ko na sa kanila unti-unti, mga kapatid, yung ating pong mga kondisyones. Kung ano yung apostolikong pangangaral at apostolikong doktrina. Magdidesisyon na lang sila kung magpapatuloy sila kung pero alam po, mga kapatid, dito sila tinawag ng Diyos. Amen. Alam ko dito kayo tinawag ng Panginoon. Mga inayos ko na kay Brother Charlie, kay Brother Paul. Naniniwala ako dito kayo tinawag at tinatawag ng ating Panginoon. Dahil dito po ang gagamitin ng Diyos para dalhin kayo sa kanyang kaharian. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kapag nalaman mo yung taktika ng kaaway, kapag nalaman mo yung kanyang strategy, masasabi mo kaagad, yan yung dati kong kalaban, pero nasa bago ka sa ugat. Hindi ka basta-basta maniniwala sa paniniwala niya. Hindi ka basta-basta madadaya sa kanyang panilin lang. That's why, church, kailangan natin ng discernment. Kailangan natin ng pagsusuri. Dahil hindi po garanti ang Kristiyano ka, may discernment ka na. Ang discernment ay galing sa Espiritu Santo ng ating Panginoon. Isang abilidad na binibigay sa ng Diyos
para makilatis mo isang bagay kung tama ba talaga o mali. Para makilatis mo mga kapatid na hindi porket, hallelujah, maganda yung balat sa labas, ay okay yung loob. Kasi may mga manggang okay yung labas, pero bulok yung loob. May mga manggang hinog sa labas, pero may uod sa loob. Kaya kailangan natin ng discernment para hindi mo lang makita yung physical appearance, yung labas na pananyo, yung labas na katayuan, kundi yung mismong nasa loob. Walang mo, hindi yan. Mali yan. Hindi yan, hindi na kami nararapat dyan. Mali yan. Amen. Hallelujah. Huwag tayo matakot sapagkat mas dakila ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kasi saan naman gawa ng diablo, mga kapatid. Sabi ng 1 John 4:4, for greater is He, Jesus, that is in us, than He, Satan, that is in the world. Higit na dakila ang Diyos na sa atin, kaysa talas na sa iyo. Kaya huwag tayo matakot. Amen. Ano bang pagkarayan ng kaaway, mga kapatid? Dakila at makapangyarihan ang Panginoon. Ang sabi ng Bible sa Santiago chapter 1, kung kulang sa karunungan ang iba, ang ilan sa atin, humingi ng karunungan sa Diyos. Sapagkat siya nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbag. Nakaka-amaze sapagkat hindi lahat na nakapag-aral may discernment. Hindi lahat na nakapag-aral, mga kapatid, ay kayang suriin yung deception, pandarayan ng kaaway. Salamat kahit mababag ang pinag-aralan natin, mga kapatid. Kita-kita natin, atake ng kaaway yan. Kita-kita natin, huwag kang maniniwala dyan, Francis. Kita-kita natin, huwag kang pamatol dyan, huwag kang pupunta dyan, huwag kang sasama dyan, kasi may atake ng kaaway. Ang galing ng Diyos mo, sabi ng Biblia, hiniyan niya ang mga marunong. Tinawag niya ang mga mangmang para hiyain ang marunong. Hallelujah. Tinawag niya ang mga mahihina para tawagin ang malalakas. Amen. Kaya nagtataka yung mga tao ng panahon nila Pedro, yung mga tao naman isda lang. Pero bakit ang lakas nilang ng loob nilang mangaral? At ang talino nila. Because ang talino natin hindi galing sa teolohiya ng basta-basta. Ang ating karunungan ng talino galing sa Espiritu Santo ng ating Panginoon. Kahit ang mukha pang dragon ang sablo, kahit ang mukha pang matandang ahas ang sablo, kahit ang mukha pang isang anghel ang kaliwanagan ng sablo, huwag tayo matakot. Higit na dakila, higit na makapangyarihan ang ating Panginoon sa ating buhay, at hindi basta-basta magtatagumpay ang kaaway sa ating buhay. Ang sabi ng Matthew chapter 16 verse 18, mga kapatid, hallelujah, ikaw Pedro, sa ibabaw ng bagong ito, itatayo ko ang ating iglesia, at ang pintuan ng Hades, ang pintuan ng kamatayan ay hindi manalain laban dito. Kaya kung meron ang kapangyarihan ng kaaway, walang mas sa kapangyarihan ng Diyos. Kung meron ang deception ng kaaway, may Espiritu Santo ng Diyos. Kung may deception ng diablo, may protection ng Panginoon. Very safe. Tingnan nyo, dito na lang sa lugar na ito, maliit ang grupo lang tayo, pero hindi tayo mamamagsak ng ibang tao. Bakit? Kapag ang Diyos kasama natin, sino? Sino kalaban natin? Sino? Wala. Dahil kung ang Diyos, hallelujah, ay kasama natin, wala makakatalo sa atin. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo, mga kapatid, wala naman talagang bitaw si Satanas. Nagkakaroon lang siya ng power kapag may nakikita sa puwang o daanan. Kaya nga sabi ng Bible sa atin, hallelujah, huwag niyong bigyan daan ang diablo. Kasi pag yan nakapasok, mga kapatid, talagang magpapatuloy yan. Amen? Kaya nga dalangin ko sa Panginoon, bigyan tayo ng Diyos ng discernment. Manalangin tayo palagi. Sumama tayo sa mga ayuno, mga kapatid. Bakit? Doon natin mapagtatagumpayan lahat ng taktika ng kaaway, lahat ng kanyang galaw, lahat ng kanyang kilos. Malalaman natin, hindi mo ko ma-olse, hindi mo ko maloloko,
Dahil meron ako kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo. Amen? That's why, bakit lalo po, higit sa panahon natin ngayon, mga kapatid, na rangyanan ng ating buhay at napakataas na po ng teknolohiya natin sa pagtaas ng buhay at pagtaas ng antas ng pamumuhay. Tumataas din, mga kapatid, ang level ng pag-atake ng away. Kaya kailangan po natin maging maingat at kailangan natin ang proteksyon ng ating Panginoon. Like hope, hindi basta-basta makalusot yung kaaway. Kailangan mo mapaalam sa Panginoon. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, malaya mong gawin lahat. Huwag mo nang kunin yung kanyang buhay. Tandaan niyo palagi, pag walang permiso ng Diyos, walang magagawa sa Satanas. At kahit ay tulutan man ng Panginoon, kumpiyansa sa amin, hindi niya tayo kababayaan. At kumpiyansa sa amin, hindi niya tayo iiwan. Huwag kang matakot. Again, let's go back to John chapter 10. May patayin man siya, kayang buhayin ng Diyos ang Lazaro na yan. May sirain man siya, may kayang ayusin ng Panginoon. May tanggalin man siya, may kayang ibalik ang Panginoon. Sinong dakila? Sinong dakila? Sinong dakila? Wala lang ibang dakila, sabi ng kanta ng mga bata. Dakila ka, come on, makapangyarihan ka. Walang katulad mo, walang katulad mo. Dakila ka, si Jesus, makapangyarihan. Si Jesus, walang katulad mo. Si Jesus, walang katulad ang ating Panginoon. Pag sinabing walang katulad, pag sinabing walang kagaya, wala ka lang iba makikita, RJ lang talaga. Pag sinabing walang kagaya, wala siyang kamukha, wala siyang kamakapangyarihan. Sabi ng Isaiah chapter 43, walang ibang Diyos liban sa akin, walang ibang Diyos na naunang liban sa akin. Hallelujah. Amen. Kaya mga kapatid, magkatagumpay ng kaaway kapag may nakita sa buwag sa ating puso. Kaya pwede nyo bang hawakan ng yung katabi? Hawakan nyo lang mga kapatid. And let's pray for declaration. Sabihin mo sa kanya, itigil mo na yung sama ng loob. Itigil mo na yung inggit. Itigil mo na yung galit. Itigil mo na yung pagsiselos. Sabihin mo sa kanya, magpatawad ka. Ayusin mo. Amen. Hallelujah. Bakit? Diyan kumikilos ang kaaway. Amen. Diyan kumikilos ang sablo, mga kapatid, kapag merong ganyan sa ating puso. At labanan natin ito sa tulong ng ating Panginoon at kung anong ginamit ng ating Panginoon Jesus para mabagsakin ang kaaway, ang demonyo, mga kapatid. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung sandatang makakatalo sa Kanya. Ang salita ng Diyos, ang malalim nating pagkakaunawa sa salita ng Diyos, ang malalim nating koneksyon sa salita ng Diyos, ang malalim nating kapit sa salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya sabi niya kay Satanas, nasusulat. At kapag ang salita ng Diyos ay nasa atin, walang puwang ang mali. Amen? Lahat ng pandaraya, lahat ng atake, gagamitin natin. Nakakatawa nga minsan sapagkat sabi nyo na ginagamit yung term minsan yung preaching natin. Wala ka ba ng linggo? Hindi mo narinig ng linggo? Hallelujah. Amen. Amen. Diba? Totoo din naman ako bilang pastor, ginagamit nyo po yun. Hindi, sabi ni pastor, hindi kaya niya dapat natin gawin eh. Amen. And salamat kasi sa biyaya ng Panginoon sa kanyang papuri, nauunawaan niyo yung ating tinuturo. Amen. Kaya nga, minsan may mga kapatid, nakikita niya mali. Hindi ba yung turo ni Pastor sa atin, mga kapatid? Amen? Hindi yan sabi sa atin ng Biblia. And church, huwag kayo matakot na mag-rebuke ka, respeto ng Panginoon. Amen? Huwag kayo matakot, i-rebuke po sila.
kahit magkakamag-anak po kayo, kahit magpapamilya po kayo, mga kapatid, ang mali ay mali. Ang tama ay tama. Hindi tayo nagtatakip ng mali. Yes, tinatanggap natin ang pagkakamali, pero hindi natin mga kapatid tinatakpan yung mali. Hallelujah. Tinatanggap natin yung kamali, pagdating pinapalagpas yung pagkakamali na ginawa. Amen? Tawag din naman tayo eh. Maliba na magkamali ang tulad ko. Sabi ni Loli, boy, ako lang din naman na tulad mo. Amen? Pero pag usapin na mali, mga kapatid, hindi natin dapat iyon palagpasin. Kung meron man ako yung apologize sa inyo, mga kapatid, I apologize. Dahil hindi natin pinapayagan basta-basta sa iglesia ito na gamitin ang isang tao, mga kapatid, na double-sided. Hindi natin basta-basta pinapayagan sa iglesia ito gamitin ang double touch. Yung hindi tuwid ang direksyon, mga kapatid. Bakit? Ginagamit tayo sa iglesia ito bilang katiwalaan ng Diyos sa kanyang presensya at dalhin ang tao sa kanyang presensya sa tuloy na pagsamba. Hindi nararapat, mga kapatid, na yung isang paa mo nasa kapiran at isang paa mo nasa kasalanan. I'm sorry. Pero ako ay pastol ng iglesia. Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon para mangalaga sa iglesia, mga kapatid. Kakampi tayo sa tama, pero lahat magkalaban tayo pag mali na. Amen. Amen. Hallelujah. Again, kahit pamilya po kayo, mga kapatid, ang mali ay mali. Ang tama ay tama. Mga kapatid, latigin po sa ating mga anak, kung ano yung mali na gawa nila at nagagawa nila, huwag niyong kukonsiderin. Huwag na huwag niyong gagawin, mga kapatid. Bakit? Idadamay kayo ng Diyos sa disiplina. I remember Eli, saserdote, sa panahon ni Samuel na propeta ng Diyos, sa 1 Samuel chapter 6, kinonsinti niya yung kanyang mga anak at pinatay ng Diyos, si Ofni at si Pines. Bakit? Anong kasalanan ni Ofni at Pines? Yung handog sa altar, pinakain. Yung tagapaglingkod sa altar, kinukonsumo. Ito yung malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. At si Eli, hindi niya disiplina yung kanyang mga anak. Hindi niya sinabing mali yung ginagawa nila. Ang ending, 98 years old na si Eli, 1 Samuel chapter 6, malabo na yung kanyang mata, paningin, at ang nangyari sa kanya, lumabata niyang patay na yung kanyang mga anak, nabalik yung kanyang liig at sinatumba na buwan sa lupa. Dahil sa pagkukonsinti sa anak, dahil sa pagkukonsinti sa maling bagay, mga kapatid, mas okay na tanggap natin yan, and we salute yung mga kapatid, na pinapairan nyo sa inyong mga anak ang disiplina, kahit masakit para sa inyo. Pinapairan nyo ang disiplina kahit masakit sa loob nyo. Pinapairan nyo ang disiplina kahit ayaw nyo gawin. Pinapairan yung disiplina kahit ayaw nyo obra sa inyong mga kapatid. Pero, salamat sa Panginoon, alam kong nakita nyo kung paano kayo pinagpalat ng Diyos. Nakita nyo kung paano kayo itinawid din ng Panginoon at inalalayas sa tamang paglilingkod. Dahil mas okay na sa atin na sila disiplinahin kaysa sila ay habang buhay dayain. Again. Mas okay na sa atin na sila ay disiplinahin kaysa habang buhay sila nabubuhay sa mundo na sila ay dinadaya ng kaawat. Hindi tayo mapayag doon, mga kapatid. Hallelujah. Naalala ko nung ako'y maliit pa. Pag hindi ako nakita ng aking tatay sa simbahan, mga kapatid, pinapalo ako. Sabi sa akin, nasan kanina? Eh, hindi naman ako makapagsinungaling dahil alam naman talaga ng nanay ko at kakapatiran na ako'y nasa labas. Sabi niya, dumabak ka. Papaluin kita. Pero ipapaliwanag niya mo sa akin, bakit kita papaluin? Kasi may ginawa kang mali. At ayaw ko matuto mo. At ayaw ko makakalakihan mo na ang gawain ng Diyos ay binabastos mo. Hanggang nung ako'y lumaki, naintindihan ko na una, dapat ang gawain ng Diyos ay kinikilala at respeto. Kaya sa mga anak niyo, mga kapatid, nais ko rin pong ipamalik sa inyo. Kung kaya na sila disiplinahin, paluin niyo sila. Disiplinahin niyo po sila. Nung panahon ng aking tatay, hindi pa pwede palakad-lakad sa church. Okay lang, pumaliit pa, pero yung kaya nakalaki. Hindi ito pwede sa tatay ko. Mga ganyang kaitigong, di ang pwede sa kanya. Mga katingin pala ako ng palo sa kanya.
Pero nakalakihan ko na talagang seryosohin ang gawain ng Diyos. Masakit man para sa akin noon, hindi ko halos naintindihan. Pero ngayon ko naintindihan. Itinawid niya ako. Kasi kung pwedeng Kristiyano ako, pero baka makahamak yung kaluluwa ko. Kaya okay na sa akin na disiplinahin kasi ako'y dayain ng kaaway. Purihin naman ng Diyos, hindi naman napasama ang buhay ko. Purihin po ang Panginoon, hindi naman napasama ang buhay ko. Siya hindi mapapasama ang buhay ng mga anak natin kung sila ating didisiplinahin. Ipapakita lang natin sa kanila na meron silang dapat irespeto, na meron silang dapat kilalangin, mayroon silang dapat katakutan ang Panginoon. Amen? Kasi paglaki nila, magiging sanay sila sa ganun. Hindi sila, parang okay lang sa kanila, sa mga magulang nila yung ganun. Pero hindi po yun. Hindi yun normal, hindi yun tama. Kailangan makilala natin at may pakilala po natin sa kanila kung ano yung nararapat natin. Amen? Mga kapatid, kapag sinaway natin sa salita ng Diyos, kalaban natin ang Diyos. Pero kapag sinunod natin ang salita ng Diyos, niyakap natin ang salita ng Diyos, tinindigan natin ang salita ng Diyos, kakampi natin ang Diyos, pagpapalain tayo ng Diyos, kasama natin ang Diyos, mga kapatid. Amen? Kaya po sa buhay natin bilang mananampalataya, mga kapatid, kung ano ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon, yun po ang ating ipaglaban. Yun po ang ating tindigan. Yun po ang ating pong sandigan. Yun ang ating pong sandalan na. Kung gusto natin pagpalain tayo ng Diyos, mapagtagumpayin tayo ng Panginoon, mga kapatid, huwag kayo maniniwala sa pandaraya ng kaaway. Yan ang pinakapanalangin natin sa iglesia ito, mga kapatid, sa Panginoon. Huwag tayo matayan ng kaaway. Amen? Dahil sabi ko nga, hindi garantiya ang Kristiyano tayo. Kailangan natin ng sandata galing sa Panginoon. Kailangan meron tayong full armor galing sa Panginoon. May helmet, meron tayong breastplate, mga kapatid, meron tayong sword, hallelujah, meron tayong sibat, meron tayong espada, mga kapatid. Nasasangga sa lahat ng pandaraya ng kaaway. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya tingnan niyo yung mga taong nabihag at nadayo ng demonyo. Akala nila normal yung ginagawa nila. Pero yung buhay pala nila, mga kapatid, papunta na sa paghamakan. Bakit? Walang natuturo sa kanila. At higit sa lahat, hindi nila hinahayaan sa sarili nilang turuan sila. Hindi nila binabago yung pride nila, mga kapatid. Pagkos nagmamataas pa sila. Eh, wala naman, ginagawa naman ng iba yun, ginagawa naman lahat yan, pero hindi. Sabi ng Proverbs chapter 12, mga kapatid, may daan na tila matuwid sa tao, pero ang dulo niyon ay kapahamakan. Kaya huwag tayo maniniwala sa sinasabi ng mga tao na okay lang naman, mag-shot ka lang, mag-shot ka lang, okay lang yan, wala masama. Hindi. Ang sabi ng Bible, Ephesians chapter 5, huwag tayo maglalasing ng alak, huwag mapuspos tayo ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Bakit? Yung may influensya ng alak ng gugulo, pero yung puspos ng Espiritu Santo ng Panginoon, lumalago. Amen? Tingnan niyo yung comparison ng hindi nananampalataya sa ating Panginoon, yung dinadayo ng katwira ng demonyo, mga kapatid. Yung buhay po nila ay hindi maayos. Amen? Kaya hindi ko nga alam kung sa iglesia ito ay pahihintultan natin ang pag-inom ng alak. Naku, nakakatakot. Katakot-takot na salot ang ating mga buti sa Panginoon. Kahit may magturo lang siguro sa atin dito na okay lang naman, basta ito lang pa kasi na style na. And actually, alam niya naman manigasing. Saan ba nanggagaling ang paglalasing? Sa patikim-tikim. Sabi nga ng kano, di ba? Nagsimula sa patikim-tikim. Saan nanggaling yung container na galon? Container ng bote, sa pakonte-konte. Nag-a-upgrade yun. Hinahanap ng katawan yun. Nagiging alcoholic ka. That's why hindi tayo nararapat para doon sa bagay na yun. Amen? Pandaraya ng kaaway. Si Kristo naman ang nag-inom. Si Timoteo nag-inom. Ibang alak. Kaya kung mabago yung foundation sa tanang Panginoon, madadala po tayo ng deception ng kaaway. Kung sasabihin ng kaaway, o si Kristo pala uminom, bakit ka hindi uminom?
At kung hindi malalim, pagkakaunawa natin na hindi yung alak na alcohol na yun, amen? Mapapadalaya tayo. Amen? Amen? Pagkas ang sabi ng Biblia, mapuspos tayo ng Espiritu Santo ng Panginoon. Paul, anong meron? Ano yung kumpara sa ng Espiritu Santo ng Panginoon? Sa influensya ng alak, yung alak ng gugulo. Yung Espiritu Santo nagpapalago. Yung alak naninira ng tao. Yung alak itulak ka sa mali. Pero yung Espiritu Santo ng Panginoon, mga kapatid, nilalabanan ang mali. Amen? Yung alak, pinapahamak tayo. Sumasakit yung ulo, napaparalisado yung katawan, napapahila yung templo ng Espiritu Santo ng Diyos yung katawan. Pero yung Espiritu Santo, mga kapatid, nagbubuhay ng kaluluwa. Basta sa mga tao maingin ng mga kapatid, sakit sa ulo ng barangay. Pero yung mga tao, puspos sa Espiritu Santo, mga kapatid, mabuti ng tao. Tapos pagbabawalan tayo magsimba, pagbabawalan tayo gumawa ng mabuting bagay, pinipasyon tayo mga kapatid. Eh nung dati, nung tayo nasa sanlibutan pa mga kapatid, ganun yung buhay natin, wala sila makita maayos. Pero bakit kayo nasa tama na tayo? Bakit pa rin tayo binabatikos? Amen? Hindi ko maintindihan ang galaw ng sanlibutan. Kaya ambot na lang. Yun ang aming kasagutan. Hindi ko talaga maintindihan kahit anong sabi, kahit anong isip. Bakit haba nila kami na kusain? Nagbago na nga kami. Wala na kami doon sa dati namin ginagawa. Pero bakit nakakarinig pa rin kami ng salita, argumento, batikos, pag-uusik, sa umpisa lang yan, wala yan, babalik din yan, wala yan. Diba? And I can speak now with all humility. Naniniwala po ako kung wala ang Espiritu Santo ng Diyos sa iglesia itong tinanggap po ninyo mga kapatid. Baka hanggang ngayon kalaban pa rin tayo sa alak. Amen no? Di ba? Amen, press? Tingin ko makakalaban pa rin tayo mga kapatid kasi wala yung conviction sa tanang Diyos. Eh kung yung nabasa lang Timoteo, tapos John chapter 3, yung kasala sa kanan, eh nakalimutan yung Proverbs 21, na yung dinescribe ko yung lasing sa alak. Mukhang siraulo, mukhang baliw, mukhang tinuklaw ng ahas, suroy-suroy. Hindi nabasa ng buo sa Bible. Amen? Bakit nga? Kasi dinaya ng kaaway. Amen? Salamat sa Diyos. Tayo bang dinaya, pinalaya. Hallelujah. Sino tayong grateful? Dati tayong nananadaya. Pero tayong pinalaya. Amen. Nakakain dati. Sabi ka tayo doon, pampaan lang naman yan. Kaya yung kapir din ba eh. Katong kapir natin, pampainit naman sa katawan. Pero yun pala ay kasalanan. Amen? Sinisira natin yung templo ng Espiritu Santo ng Diyos. Kaya mga kapatid sa Panginoon, this is a message. Itigil na natin. Kung meron man, itigil na natin. Kung may bisyo pa man tayo, itigil na natin. It's about time para tayo ay maglingkod ng tunay sa Panginoon. Amen. Again, nanaisip ko na ang maglingkod sa Diyos kahit maraming bawal. Basta bukas ang pinto ng kalangitan sa akin. Ganda ng pagdating mo doon. Sana. Sa langit sa. Nagtabasa na. Nakalaagid din. Uy, burat-burat ka sa mangki. Amen. Gusto sa langit, pero hapos sa Espiritu Santo. Pero sa alak, maligoo. Ano yun? Hindi nararapat. Amen? Church, pinag-iingat tayo ng Panginoon na huwag natin makanta yung sinasabi ng awitin. Akala ko'y langit. Bakit ang init? Kaya nga, kung pandarayan ang kaaway, nagmumukhang maganda sa paningin natin mga kapatid, parang mukhang malinaw,
Pero hindi lahat ng malinaw, tubig. Uy! Uy! Ang iba alcohol. Ang iba kulong. Kung hindi mo titikman, kung hindi mo tatanggapin, kung hindi mo titignan, kung hindi mo mabusisiin, hindi mo malaman alcohol pala yun. Hallelujah. Amen. Palampanin ng Panginoon Jesus. Kaya salamat sa ating Panginoon na tayo may dating nadaya. Tayo pa rin ay pinalaya. Amen. Kung dati nagliliyab ang ating kamay sa uso ng sigarilyo, nagliliyab ang ating katawan sa init ng alak at alfonso. Ngayon nagliliyab ang ating katawan sa Espiritu Santo. Nagliliyab ang iyong presensya. Ang Kristo ang saya. Hallelujah. Yung akala ng tao na walang masama doon, yun pala'y kasalanan sa harapan ng Diyos. Hindi lang pag-inom ng alak, akala natin normal lang ang babae. Akala natin normal lang ang lalaki. Akala natin okay lang magkaroon, pumatol sa bading. Kaya mag-alala na ako kayo, sana ako sa kadyo ko. Akala ko okay lang. Sabi ko naman, pinansyal lang naman. Hindi ko ginakahilan mga kapitbays ka natin, Marlene. Dating buhay ko yun. Hanggang load lang naman. Hindi naman yung sobra. Amen. Akala ko dati okay lang. Di ba? Pero kasalanan pala sa harapan ng Diyos. Amen. Di ba alin kumapit ako sa patalim? Huwag lang sa matulis. Hallelujah. Sa literal na matalim. Kumatay mga depression, kahit mahala. Kasi ibig yung babay ko. Di ba alin kumapit ako sa literal na patalim? Huwag lang sa matulis. Amen. Kasi pandaraya yun ang awal. Dating kalaban sa bagong kasulatan. At kung mahina yung ating depensa, mahina yung ating pong panlaban sa ating Panginoon, sa lahat ng gawa ng kaaway, mga kapatid, madadaya po tayo. Amen. Bago ko matapos, mga kapatid, gusto ko i-share sa inyo yung aking pong hinanap sa ChatGPT. Yung ChatGPT, isang application po siya na parang Meta AI, na kung saan pwede mong itanong doon lahat, assignment ng mga bata, lahat ng tanong mo. Meron pang bigas na pula, sasagutin niya doon. Meron pang asukal at 10, meron doon lahat. Itanong mo doon, sasagutin niya. Sinubukan ko sa lagot pa namin si ChatGPT, sabi ko sa kanya, kung ikaw yung demonyo o satanas, anong gagawin mo? Handa kayo marinig? Okay na lahat, tapos na tayo. Ayaw nila. Ito yung kanyang sinabi sa akin, mga kapatid. Nung sabi ko, ang tanong ko, kung ikaw ang demonyo o satanas, anong gagawin mo sa mundo? Sabi sa akin, hindi ko aaksahin ang panahon ko na sambahin mo ako. O kilalanin man. At hindi rin kita pinapayagan lang higit na makilala mo ang Diyos. Tama. Halos magkaugnay ang nalalaman natin katotohanan. Hanggang hindi mo malaman kung sino ang mas mataas sa atin. Basta masaya ka, eh tama yan. Gagawin kitang busy sa lahat ng bagay. Lalo na ang mga kamay mo, para wala ka ng panahon sa pananalangin. Guguluhin ko rin ang pamilya mo para maapektuhan ang kanilang paglilingkod. Grabe. Wala. Relate? Ganun mismo yung ginagawa niya. Kaya nga, ipakilala natin sa ating mga anak, mga nanay, tatay, na kung ano yung katotohanan na tinanggap natin sa Panginoon, yun yung kanilang nakaraan. Guguluhin ko rin at pag-aawain ko ang iglesia. Hallelujah. Magkatalo-talo, magkukumparahan, maghahanapan ng isa't isa sa isa't isa, para magalit kayo sa isa't isang miyembro at hindi sa akin. Ay, literal. Relate. Hindi kita masyadong gagawing sensitibo at pagagandahin ko ang kasalanan sa mga pelikula, gagawin kong normal ito sa musika, pagkatawanan sa komedya, hanggang ang dati nagpapaalipin sa iyo ay nagpapasaya na sa iyo ngayon. Hallelujah. Papawiin ko ang pagiging sensitibo mo. Ayun. Aatakihin ko ang pagkakakilanan mo para questionin mo ang Diyos. Kung sino ka ba talaga, ano ka ba talaga. Para bang, ano ba po, babae ba po lalaki? Yun. Sabi niya, ipapokus ko yung sarili mo.
O questionin mo yung identity mo. Ano ka ba? Babae o talaga lalaki? At papalakasin ko ang kahihiyan mo para hindi mo marinig ang pag-ibig ng Diyos. Tutoksohin kita tungo sa kasalanan. Ayan na. Alas lahat nangyayari sa ito. Tutoksohin kita sa lahat ng kasalanan. Tungo sa kasalanan. Hayaan ko maging kaaya-aya sa iyo o tila di mapanganib ang paglabag sa kalooban ng Diyos. Kayamanan, kapangyarihan, libido, pagmamataas, maagang pakikipagrelasyon at pakikipagrelasyon sa hindi mananampalataya. Ako mga kapatid, young people, maging na tayo. Magsisinungaling o maglalagay ako ng peking katotohanan para ilihim sa iyo at alisin ang pananampalataya mo. Mag-aasik ako ng awal at kakanya-kanya sa loob ng pamilya at simbahan. Inulit niya lang. Magpapanggap akong liwanag, magpapakita ako bilang anghel ng liwanag, o magpapadala peking espiritualidad, propesiya para malihis ang tao. Gagamitin ko ang kahinaan ng tao, target ang takot, galit, kalungkutan, kawalan ng pag-asa. Ako, pati kami katabi mo, sabi mo, ayusin mo na yan. Ayusin mo na yan. Sabi niya, gagamitin ko ang kahinaan ng tao. Target ang galit, takot, kalungkutan, kawalan ng pag-asa upang makontrol at ma-push sa maling desisyon. Gagamitin ko rin ang mundong sistema. Tutulong sa pag-angat ng mga maling halaga, pag-focus sa material na bagay, pag-focus sa sarili at sa pamilya na kumukontra sa Ebanghelyo. At dahil dyan, hindi ko papatunayan sa iyo na umiiral ako o nasa mundo. Ang aking dailang taktika o instrumento para manilang ay paniwalain ka na hindi ako totoo. Dahil kapag alam mo hindi ako totoo, hindi ka aalis, hindi ka lalaban, hindi ka lalayo sa masama. Period. Grabe, no? In-expose na mismo yung ginagawa ng kaaway. Yung ginagawa ng demonyo sa atin. At alam ko, guilty tayo doon sa mga nabanggit na yun, mga kapatid. Kasi naranasan natin at nararanasan natin yung mga bagay na yun. Amen? Kaya nga, kung hindi tayo tatalimak sa turo at aral ng ating Panginoon, kung wala tayo malalim na conviction sa salita ng ating Diyos, mga kapatid, aangkitin po tayo mga kapatid ng kaaway. Na ang totoo naman, dami sa kalaban, nagbago lang ng kasabutan. Walang bago sa kanyang taktika. Ang bago sa kanya mga kapatid ay uniform. Kasuotan. Nagdi-disguise, ginagamit lang. Pero mga kapatid, kaya natin pagtagumpay mga bagay na ito. Amen. Kaya natin pagtagumpay ng mga bagay na ito. Lobo man yan o asto. Gulayat man yan, panahon ni David. Lobo man yan o asto. Maliit. Gulayat man yan, nakasinakit. I remember David in 1 Samuel chapter 17. Nung siya lumaban kay Goliath, ang sabi niya, sino itong naghahamon sa bayan ng Diyos? Pumunta siya kay Saul. Amen? Pumunta siya kay Saul. At ang sabi niya, paano magpunta niya kay Saul? Ako yung lalaban, sir. Ako yung lalaban sa Goliath na yun. Ang sabi sa akin sa una, question sa kanya, you are a boy? Bata ka lang? Bakit ka lalaban? Binigyan siya ng sandata, binigyan siya ng armas, binigyan siya ng hangga. Pero hindi niya kaya kasi maliit siya. Hanggang dumating siya doon sa harap. Sabi doon sa harap ng kapatid, lalabanan kita hindi sa tabak o sa tata. Lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon na upo ng Israel. Pupugutan kita ng ulo. Dalawang ulo yun. Hindi, isa lang. Ang bagal na iba, ang dalawang ulo. Hindi niyo pa rin get? Yung mga narin kinalalam mo, kailan yan? Amen. Ang sabi niya, tatalunin kita sa pangalan ng mga Panginoon, ng Diyos at Hukbo ng Israel. Pero ano ba yung ibang nabanggit niya? Sabi niya kay Saul,
Sir, sanay ako makipaglaban sa lobo. Sanay ako makipaglaban sa oso. Kasi pag nagpabantay ako ng mga tupa ng aking tatay, ano ginawa niya? Pinapangahan ko. Kaya para sa kanya, hindi yan bagong kalaban. Yan ang dati kong kalaban sa bagong kasabutan. That's why, lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon. At tayo ay magtatagumpay sa pandaraya, sa panloloko, sa pandininlang na kaaway, sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Amen. Magtatagumpay tayo laban sa anong gawa ng kaaway. Sa pangalan lamang ng ating Panginoon Jesucristo. Ang diablo man yan, matataas man yan, o magmukha man yan bula ang propeta, ang sabi ng verse na pinasa natin kanina, sila ihahagis sa tagat-tagat ang apoy. At tayong mga tinawag ng Diyos, tayong mga nagtiis ng kapatid, ay maghahari sa kaharian ng ating Panginoon. Malapit na ito mangyari. Magkita-kita tayo, hallelujah, sa pagbabalik ng ating Panginoon. Padayon, mga kapatid, magpatuloy po tayo sa pananalangin, sa paghahayo, sa pangaral ng salita ng Diyos, sa paninindigan natin sa katwiran ng iisa lamang ang Diyos, at ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, na mayroong pagtanggap at may kapuspusan ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Yan ang ating doktrina, yan ang ating puro, yan ang ating buhay, yan ang ating paninindigan. Hallelujah. Church, pwede ba ating pasalamatan ng Panginoon? Natalo tayo ng nataya. Hallelujah. Talo tayo dinaya. Huwag ngayon, just imagine kung yung buhay natin nasa labas pa. Akala natin makapag okay lang. Naglilipod naman ako sa Diyos. Sumasamba naman ako sa Kanya. Tumatawag naman ako sa Kanya. Nananalangin ako sa Kanya. Hindi ko siya nakakalimutan. Nang until makilala natin si Cornelio. I believe hindi niya kilala ng panahon Katoliko kayo. Amen. Dito niya lang nakilala na naging si JC na po kayo. Hanggang makilala niya si Cornelio na parang tayo rin. Mabait na tao. Mabait na pinananaga. Mabait na tao. Ayun. Mabait daw. Pinananaga. Sumasapa sa Diyos na nanalangin. Hanggang makilala natin, dinaya pa tayong kaaway. At may kulang para sa atin. Hanggang makilala natin ang Panginoon, sa pala yung missing pieces sa puso natin. At matanggap natin yung tunay na kagalakan at tunay na katagumpayan sa Kanya lamang. Siyempre nung matin ka, hindi mo agad nalaman yun. Di ba? Kasi ang relasyon sa Panginoon hindi matatanggap kapag magpamiyembro ka lang talaga. Kapag pupunta ka lang. Nang kilala mo siya ng lubusan at napalaya ka sa pagsik ng kasalanan at tali ng demonyo, nung ikaw ay nanampalataya sa Kanya. Hallelujah. Nung ikaw ay nagsisi ng kasalanan sa Kanya. Nung inamin mo sa Kanya, Lord, ako'y nagkasalanan. Wala akong magagawa para iligtas ko ang sarili ko. Ako pala ay makasalanan. Ako pala ay kahabag-habag. Ako pala ay papunta ng impyerno. At kung nabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, at higit sa lahat, hallelujah, tumatanggap po ang Espiritu Santo ng ating Panginoon. Doon ka nagkaroon ng born again experience. Na doon mo nalaman, hallelujah, yung dating mali, tama pala. Yung dating tama, mali pala. Yung dating pangit, maganda pala. Yung dating maganda, pangit pala. Dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. And church, challenge tayo ng ating Panginoon. Tayo pinalaya. Palayain natin ang mga tao dito. I-share natin ang gospel ng Panginoon. Ang magpapalaya sa kanila hindi trabaho. Ang magpapalaya sa kanila hindi turismo. Ang magpapalaya sa kanila hindi negosyo. Ang Panginoon.
Mamaya, please pray for me mga kapatid. Magsisimula po ang inyong lingkod sa Chapila para magbahay-bahay. Panahon na para palayain ang tao sa maling paniniwala. Magsasalita lang tayo, magbabahagi lang tayo, ipapakita lang natin na si Jesus mahal kayo, si Jesus naghihintay sa inyo, malapit na siyang bumalik, at kung ang tao hindi tatalima, at kung ang tao hindi tatalikos sa kasalanan, wala na tayo magagawa. Pero at least tayo pinalaya na dati na daya, gagawin natin po ang tama. Amen. Tayo lahat sa pangalan natin, Panginoon. Oh, hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Mamili tayo ng patnubay sa ating Panginoon. Church, alam ko naranasan